Antingero. Yun ang tawag ko sa sarili at sa mga nakakakilala sa akin sa probinsya. Ako po si Rolito. Sa ngayon ay dito na ako nakatira sa Malabon. Pero ang pinakamaganda, nakakatakot at puno ng hiwagang kwento ng buhay ko ay nangyari noong nasa probinsya pa ako ng Quezon at maging sa isang isla ng Mindoro. Hindi ko kinakahiya na isa po akong ampon. Sabi ng nanay ko, sanggol pa lang ako nung iwan ako sa kanya ng pinsan niyang lalaki. Yun daw totoo kong nanay ay basta na lang na naglaho kaya naiwan ako sa tatay ko. Pero ang tatay ko ay piniling mangibang bansa at iniwan naman ako sa pinsan niyang siya kong kinikilalang nanay. Mula nang mangibang bansa ang tatay ko ay hindi na rin ito nagparamdam. Wala naman akong hinanakit, pero alam mo yung pakiramdam na parang lagi kang kulang kasi hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na makilala o makita man lang ang tunay mong mga magulang. Mabait naman ang nanay Sepa ko at tatay Oli. Pinunan nila lahat ng pagkukulang ng mga magulang ko sa akin, kaya hindi ko na rin inintindi ang nararamdaman kong kakulangan sa sarili ko. Meron lang talaga akong gustong gusto at kinahiligan noong musmus pa man ako. Ito ay ang mga anting-anting. Una kong narinig ang tungkol sa mga anting-anting sa kapitbahay naming si Mang Fernan. Siguro nasa 80 na siya noon. Meron na rin siyang mga apo. Madalas ko siyang makita noon sa bakuran nila na naghahasa ng mga kung ano-anong bagay. Na-curious ako kaya nilapitan ko siya at inusisa kung ano ang mga yon. Sabi niya mga agimat daw. Mga iba't ibang uri ng agimat na nakolekta niya mula sa ilog, batis, kagubatan at mga kuweba. Iniingatan daw niya ang mga yon. Kailangan laging linisin at yung mga may talim ay kailangan naman laging hasain. Naging interesado ako sa sinasabi niya kaya nag-usisa pa ako. Tinanong ko siya kung para saan naman yung mga anting-anting na yon. Ibig kong sabihin kung ano ang nagagawa ng mga yon. Isa-isa niyang pinakita sa akin ang bawat bato na sinasabi niyang anting-anting. Tapos ay matyaga niya ring pinaliwanag sa akin isa-isa ang gamit ng mga yon. Dahil musmus pa ako noon ay hindi ko natandaan lahat ang sinabi ni Mang Fernan. Basta ang natatandaan ko lang, lahat yun ay mahalaga sa kanya at hindi raw lahat ng tao ay pwedeng magtaglay ng mga anting-anting. Pili lang, may kaakibat din daw yung responsibilidad. Malaki raw ang naitulong yon sa buhay ng pamilya niya, pero hindi niya inabuso kasi kontento na siya na meron siyang masaya at buong pamilya. Mahirap din daw kasi na maabuso ang bisa ng mga anting-anting. Naglalaho ito o di kaya'y magbibigay ng kamalasan sa'yo. Tinanong niya ako kung gusto ko bang magtaglay ng anting-anting gaya niya. Oo agad ang sagot ko. Ang bilin niya, magpalakas ako ng katawan, magpatalas ng isipan dahil mahirap ang mga pagdadaanan ko bago ako magkaroon ng isang piraso lang ng anting-anting. Matapos ang pag-uusap naming yon ay madalas na akong tumatambay sa bakuran ni Mang Fernan. Lagi kong pinapanood ang paglilinis niya ng mga anting-anting. Tuwing magkukwentuhan kami ay palagi siyang may sinasabi tungkol sa mga agimat na yon. Balang araw daw ay maiintindihan ko rin lahat ng tungkol doon. Nung panahon na yon ay 12 anyos pa lang ako, kaya alam niya na naguguluhan pa ako. Pero alam din niya kung gaano ako kainteresado sa mga bagay na yon. Katunayan ay binigyan niya ako mismo ng isang kwintas na may palawit na maliit na bato. Ang batong yon ay isa raw anting-anting mula sa isang kuweba. Poproteksyonan daw ako noon mula sa masasamang tao, kaya dapat kong ingatan. Nung ipakita ko kina nanay at tatay ang binigay sa aking kwintas ni Mang Fernan, ay hindi nila masyadong pinansin. Hindi kasi sila naniniwala sa mga anting-anting. Para sa kanila ay ordinaryong kwintas lang yon na may palawit na bato. Baka kung saan lang daw yun pinulot ni Mang Fernan.
Pero dahil binigay naman ito sa akin ng libre, kaya ingatan ko na lang daw. Mula noon ay lagi ko nang iniisip kung paano ako makakakuha ng anting-anting tulad ni Mang Fernan. Lagi kong tinititigan ang palawit na bato ng kwintas at iniisip kung paano ko mapapatunayan ang bisa noon. Nakatulugan ko na nga ang pag-iisip. Kinabukasan, papasok na ako sa eskwela at nakasabay ko sa paglalakad ang kaklase kong mahilig mambuli. Siya si Oblak. Yun ang bansag sa kanya kasi maitim na lalaki siya at mataba. Pero hindi mo siya pwedeng tuksuhin dahil uunahan ka na niya. Ginagamit niya yung laki ng katawan niya para manakot ng mga batang mahihina gaya ko. Kinabahan ako nung mga oras na yon kasi alam kong makakatikim na naman ako ng batok mula sa kanya. Kahit hindi ko naman siya inaano. Pero nagulat ako nang lampasan lang niya ako. Hindi niya ako pinansin na para bang hindi niya ako nakita. Napatingin agad ako sa suot kong kwintas. Naisip ko baka umepekto na ito. Dahil sabi nga ni Mang Fernan ay poproteksyonan ako ng palawit na bato mula sa masasamang tao. Dahil doon ay lalo akong naging interesado sa anting-anting. Kahit 12 pa lang ako noon ay lagi na akong nagpupunta sa mga kabundukan na malapit sa amin. Ganoon din sa mga ilog at mga kuweba. Naghahanap ako ng anting-anting pero wala naman akong makita. Kaya habang lumalaki ako ay unti-unti akong nawawala ng interes. Noong mag-15 anyos na ako, kagagaling ko lang sa eskwela nang ipatawag ako ni Mang Fernan. Pinapasok niya ako sa loob ng bahay nila at pinaupo sa upuang kahoy sa harap ng mesa. Nilapag niya roon ang mga anting-anting niyang nakabalot sa puting tela. Sabi niya, mahina na raw siya at meron pang sakit. Wala isa man sa mga anak niya at mga apo ang may interes sa mga agimat na matagal niyang iniingatan. Ako lang daw ang tanging tao na nakitaan niya ng interes doon. Kaya gusto niyang ipamana sa akin ang mga yon. Pagkasabi nun ay iniusog niya papunta sa akin yung puting tela. Nanlaki yung mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Inulit-ulit ko pang tanungin si Mang Fernan kung totoo bang binibigay na niya sa akin ang mga yon. Paulit-ulit din siyang tumango at siniguro sa akin na tama ang narinig ko. Aniya, kahit daw anong dami ng agimat ang taglay niya, ay walang makakapigil sa pagtanda ng isang tao, sa panghihina at itinakdang kamatayan. Ayaw daw niya na basta na lang mapatapon at mapunta sa wala ang mga agimat na pinaghirapan niyang kunin sa iba't ibang lugar at iba't ibang paraan. Kaya minabuti na niyang magdesisyon ngayon hanggat may nalalabi pa siyang oras. Ipangako ko lang daw na iingatan, aalagaan at sa mabuti lang gagamitin ang lahat ng mga anting-anting niya. Tinaas ko pa ang kanang kamay ko habang pinapangako sa kanya ang gusto niyang marinig mula sa akin. Tuwang-tuwa ako. Hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman ko nung mga sandaling yon. Nanginginig pa yung mga kamay ko habang kinukuha ang malaking telang puti na kinababalutan ng mga anting-anting ni Mang Fernan. Tinago ko sa bakanting bag ko ang mga anting-anting at nilagay yon sa ilalim ng papag. Nung gabing yon hindi ako makatulog. Excited ako sa kung ano ang maidudulot sa buhay ko ng mga agimat na yon mula kay Mang Fernan. Hindi ko na nga namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Kinabukasan, nabalot naman ako ng lungkot nang malaman kong pumanaw na si Mang Fernan. Kahapon lang ay kausap ko pa ito. Hindi ko lubos akalain na yun na ang magiging huli naming pag-uusap. Habang tinititigan ko si Mang Fernan sa loob ng kabaong, ay inulit ko sa kanya ang pangakong iingatan at aalagaan ko ang mga anting-anting. Pero may isang pangyayari na talagang nagpaguho ng mundo ko. Uwian sa eskwela. High school na ako nun.
Nagulat ako nang makita ko si nanay sa gate ng eskwela namin. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya roon. Sabi ni nanay, wala na raw kaming mauuwian dahil yung bahay ay binawi na ng may-ari. Katunayan ay pinapatibag ng araw yon. Kaya yung mga gamit namin ay nasa labas ng lahat. Sinundo niya ako sa school dahil doon na kami tutuloy sa ginawang kubo ni tatay sa loob ng kakahuyan. Hindi lingid sa akin ang problema ni nanay at tatay sa bahay na tinutuluyan namin. Patira lang sila doon. Namatay na yung matandang may-ari pero hinabol ng mga anak yung bahay. Ayaw umalis ng mga magulang ko kasi 15 years na raw sila roon. Kasing edad ko na ang pananatili nila sa bahay na yon. Pero wala na silang nagawa dahil hawak ng mga anak ang titulo ng bahay. Puwersahan ang naging pagpapaalis sa amin. Bigla kong naalala yung mga anting-anting na nakalagay sa bag ko sa ilalim ng papag. Sinabi ko yon kay nanay at dali-dali na akong tumakbo. Pagdating ko roon, halos matibag na yung buong bahay. Tumakbo ako papasok pero hinarang ako ng dalawang lalaki. Sabi ay bawal na akong pumasok doon. Giniit ko naman na meron lang akong kukunin na mahalagang bagay sa ilalim ng papag. Kaso pinagtawanan lang ako ng mga lalaki. Nailabas na raw lahat ng basura sa loob ng bahay na yon. Kaya nga tinitibag na nila. Nagpumilit pa rin ako. Nilusutan ko yung dalawang lalaki at nagtatakbo ako sa kinapupwestuhan ng papag. Pero wala na roon yung papag at wala na rin ang bag ko na pinagtaguan ko ng mga anting-anting. Nalaglag ang balikat ko sa pagkadismaya. Patuloy kong hinanap yung bag. Sabi nila nanay at tatay, wala naman daw silang nakitang bag doon. Nanlumo akong napaupo sa isang sulok habang nakatitig sa tibag naming bahay. Hindi ko talaga napigilan na mapaiyak dahil hindi ko naingatan ang mga anting-anting ni Mang Fernan. Lumong-lumo ako. Hindi ko alam kung anong gagawin, kung papano at saan ko mahahanap ang bag ko. Sabi ni tatay, hindi na yun mahalaga. Kailangan na naming magtungo sa bago naming tahanan. Nanlalambot akong tumayo. Nilingon ko pa ng isang beses yung bahay bago tuluyang sumama kina nanay at tatay. Pumihit akong pabalik. Tinanong ko sa mga lalaki kung saan nila tinapon ang ibang mga gamit namin. Yung isa ayaw pang sabihin, pero yung isang lalaki naawa sa akin. Kaya sinabi niyang dinala nila ang ilan doon sa bunton ng mga basura malapit sa kanto. Nagmamadali akong tumakbo papunta roon. Nakita kong nandoon yung ibang mga gamit namin. Kinalkal ko ang mga yon. Umasa ako na matatagpuan ko roon ang bag ko. Pero hindi ko pa rin natagpuan doon yung bag. Sa tingin ko, baka may nakakuha na nun. Tinawag na ako ni tatay at sabi ay hayaan ko na yon. Tulungan ko na lang siyang hakuti ng iba pang gamit na mapapakinabangan pa namin. Makalipas ang ilang araw na pagmumukmok, ay nagpunta ako sa puntod ni Mang Fernan. Malungkot kong binalita sa kanya na nawala ko yung mga anting-anting. Pero pinangako ko sa kanya na hindi ako titigil sa paghahanap at balang araw ay magiging antingero rin akong tulad niya. Matuling lumipas yung mga taon at ganap akong nagbinata na ang isip ko ay nasa mga agimat pa rin. Hindi ko man nahanap ang mga nawawalang agimat ni Mang Fernan, ay naghanap naman ako ng mga bagong agimat. Hindi na ako nakapagpatuloy sa kolehiyo noon, kaya nagtrabaho na lang ako kung saan ako pwede. Namasukan bilang hardinero, sa palengke bilang kargador, at nagtrabaho rin ako sa bukid para makatulong kina nanay at tatay. Tuwing bakante ang oras ko, sinusuyod ko yung kakahuyan, mga ilog at kuweba na kaya kong marating para lang makahanap ng anting-anting. Hanggang sa makilala ko noon si Ka Asyong. Nagkasabay kami noon sa panguhuli ng isda sa ilog. Bagong lipat pa lang siya noon. Taga Mindoro talaga siya.
Kinuha lang siya ng anak niya na tumira doon. Napansin ko yung kwintas na nakasabit sa leeg niya. Para kasing magkaparehas kami ng pendant. Maliit na batong itim. Tinanong ko siya kung anting-anting ba yon. Tumango siya. Nakuha raw niya ang bertod na yon mula sa isang tagong isla. Ilang beses na raw niyang napatunayan ang bisa noon. Tinanong din niya ako kung saan ko naman nakuha yung bertod ko. Sabi ko binigay sa akin ni Mang Fernan na isa ring antingero tulad niya. Kaso lang patay na ito. Matagal na. Tumango-tango si Ka Asyong at pinagpatuloy ang pagkukwento. Naging interesado ako sa mga kwento ni Ka Asyong. Sabi pa niya, may grupo raw ng mga antingero sa kanilang lugar. Kasapi daw siya roon. Kung gusto ko raw kapag umuwi siya ng Mindoro ay sumama ako. Maaari din nila akong maging miyembro dahil ang mga antingerong kasapi nila ay nagmula rin sa iba't ibang lugar. Yung iba namang mga taga roon ay nasa ibang lugar na tulad niya. Pero tuwing may mahahalagang pagpupulong, marami ang dumadalo. Halos lahat. Lalo na kung ang pagpupulong ay gaganapin sa kabilugan ng buwan. Tinanong ko kung ano ang kaugnayan ng kabilugan ng buwan sa mga antingero. Sabi niya karamihan sa mga agimat ay kumukuha ng lakas mula sa liwanag ng bilog na buwan. Dito nagiging mas malakas at makapangyarihan ang mga orasyon na kaakibat ng mga anting-anting. Kaya tuwing kabilugan ng buwan, asahan mo na may mga pagpupulong na nagaganap ang mga antingero sa iba't ibang panig. Sa mga nalaman ko mula kay Ka Asyong ay lalo akong naging interesado. Muling umalab yung kagustuhan ko na maging antingero. Tinapik niya ako sa balikat. Aniya bata pa raw ako at kung magiging masigasig lang ako at seryoso sa kagustuhan kong maging antingero ay matutulungan niya ako. Mula noon lagi ko nang nakakakwentuhan si Ka Asyong sa ilog. Nung dumating na nga yung pagkakataon na makakauwi si Ka Asyong sa Mindoro ay nagsabi agad ako na sasama ako sa kanya. Inaasahan ko na natututol si nanay at tatay na sumama ako kay Ka Asyong. Pero sabi ko naman, isipin na lang nila na nasa bakasyon ako. Maghahanap din naman ako ng mapagkakakitaan doon at padadalhan ko sila. Napabuntong hininga na lang si nanay. Alam niya na kahit anong pigil niya sa akin ay hindi rin naman ako magpapapigil. Binilinan na lang ako ni nanay na mag-ingat at umuwi ng ligtas sa kanya. Si tatay naman naiiling na lang. Pero kahit tutol siya ay pinabaunan pa rin niya ako ng konting pera na magagamit ko habang wala pa akong trabaho sa pupuntahan ko. Noong nasa Mindoro na kami, sobrang kaba ko. Isla ang pinuntahan namin doon kung saan din nakatira si Ka Asyong. Sinalubong kami ng pamilya niya na naging mabuti naman ang pakikitungo sa akin. Pinagamit sa akin ni Ka Asyong ang silid ng anak niya na nakapangasawa na nga at doon na naninirahan sa amin sa Quezon. Lalaki nga pala yung anak niya na tinutukoy ko. Sabi ni Ka Asyong magpahinga na muna ako at bukas na bukas din ay isasama niya ako sa mga kagrupo niyang antingero. Sa sobrang pananabik na nararamdaman ko ay hindi ako halos nakatulog. Idagdag pa ang pag-aalala ko kina nanay at tatay. Noon lang kasi ang unang pagkakataon na napalayo ako sa kanila. Kinabukasan akala ko ay maaga akong gigisingin ni Ka Asyong. Sanay din naman akong gumising ng maaga. Pero sa pagkakataong yon ay tinanghali ako ng gising. Palibhas ay hindi nga ako masyadong nakatulog. Bumangon agad ako. Nadatnan ko na lang sila na nag-aagahan ng sinangag at tuyo. Si Ka Asyong, ang asawa niyang si Aling Lorena at ang anak nilang si Ana. Matanda lang ako ng 3 taon kay Ana. Inaya na nila akong mag-almusal dahil pagkatapos daw namin kumain ay pupuntahan na namin yung mga antingerong kakilala ni Ka Asyong. Gustong sumama ni Ana. Ayaw siyang payagan ng nanay niya pero nagpumilit. Kaya sinabi ni Ka Asyong na isasama na lang din namin siya.
Una naming pinuntahan ang kumpare ni Kaasyong na kapwa niya antingero. Tamang-tama raw ang dating namin dahil mamaya ay may pagpupulong kaugnay ng namatay na antingero. Natagpuan daw na wala ng buhay sa loob ng sarili nitong bangka. Hinala nila may kinalaman ng pagkamatay nito sa pagiging isang antingero. Nawawala raw kasi ang suot nitong bertud. Medyo kinabahan ako sa narinig ko. Pero sabi naman ni Kaasyong, hindi yon ang unang antingero na napahamak. Marami na, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Bandang hapon nang magsimula ang pagpupulong ng mga antingero sa isang kubo. Pinakilala ko ni Kaasyong sa kanila. Si Ka David ang pinuno nila. Pero sa tingin ko, si Kaasyong ang pinakamatanda. May mga pinag-uusapan silang orasyon. Pinag-usapan din nila ang tungkol sa mga nawawalang agimat ng mga antingerong namamatay sa kanilang lugar, maging sa mga karatig isla. Sa tingin ni Ka David ay may sumasabotahe sa kanila. Hinala pa niya ay miyembro rin ng kanilang grupo, kaya hinihingi niya ang kooperasyon ng lahat na mahuli ang may sala. Nang sa gayon ay matigil na ang nangyayaring pagpatay sa mga antingero. Nung pauwi na kami ni Kaasyong, inamin niya sa akin na yun ang dahilan kung bakit kinuha siya ng anak niya at doon pinatira sa Quezon. Para daw malayo siya sa panganib na nagaganap sa mga antingero. Pero aniya, ayaw niyang maging duwag. Pinagbigyan na niya ang kanyang anak pero hindi lang siya mapalagay doon. Kaya pinilit niyang makabalik sa tunay niyang lugar. Handa raw siyang harapin ang anumang kapalarang naghihintay sa kanya. Bilang isang antingero, nararapat lang na maging matapang siya. Sinang-ayunan ko naman ang sinabi ni Kaasyong. Naging palaisipan din sa akin ang tungkol sa mga namamatay na antingero at ang pagkawala ng mga agimat nila. Ano nga kaya ang nangyayari sa kanila? At sino ang may sala? Hindi ko alam. Pero parang naging interesado rin ako sa usapin nilang yon. Mukhang tama si Ka David na may traidor sa kanilang grupo. Pero ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit hindi maganda ang pakiramdam ko mismo sa pinuno nila, kay Ka David. Sinabi sa akin ni Kaasyong na para mapabilang sa grupo nila ay kailangan ko munang makakuha ng isang anting-anting. Hindi raw kasali roon ang suot kong bigay lang sa akin. Pero binulungan ako ni Kaasyong. Mas mabuti raw kung itago ko na lang muna yon at huwag ipakita. Baka raw kasi maging mainit ito sa mata ng tunay na nambibiktima ng mga antingero. Habang nag-uusap kami ni Kaasyong sa balkonahe nila, ay bigla kong natanaw na may pabagsak mula sa kalawakan na sa tingin ko ay bulalakaw. Tinuro ko yon kay Kaasyong. Tumayo siya at inaya akong puntahan namin ang direksyon ng pinagbagsakan nito. Kung saan daw kasi ito bumagsak ay siguradong may makukuha kaming agimat. Anting-anting din daw ang pirasong nagmumula rito. Gasera ang pinabitbit sa akin ni Kaasyong na pang-ilaw, habang sulo naman ang dala niya. Binaybay namin ang masukal na kakahuyan para tuntunin ang pinagbagsakan ng bulalakaw. Sobrang hirap dahil ang dami at ang tatarik ng dinaanan namin bago namin natuntun yung bumagsak na bagay na yon. Sabi ni Kaasyong, hindi pa talaga yon ang nakita namin, kundi piraso lang o talsik lang. Pero makakakuha na raw kami mula roon ng anting-anting. Manghang-mangha ako sa nakita ko. Ang bilin ni Kaasyong, huwag kong sasabihin kahit kanino na nagpunta kami roon. Wala raw kasi dapat makaalam. Hindi ko matiyak kung ilang oras kaming nanatili roon. Nag-orasyon pa si Kaasyong bago namin nakuha ang pakay namin. Pero hindi niya yun pinahawakan sa akin. Kailangan daw na siya ang mag-ingat nun dahil ang panahong yon ay napakadelikado para sa mga antingero.
Lingid kay Kaasyong ay may nakuha rin akong bato. Hindi ko nga lang sigurado kung anting-anting din ba yon. Nakita ko lang kasi na kumikinang sa lupa. Habang nakapikit at nag-oorasyon si Kaasyong ay pinulot ko yon at nilagay sa bulsa ko. Wala akong balak na ipaalam pa sa kanya ang tungkol doon. Pauwi na kami nang mamataan namin ang iba pang antingero na parating. Marahil ay nakita rin nila yung bulalakaw at tulad din ng pakay namin ang pakay nila roon. Hinila ako ni Kaasyong sa malagong mga halaman. Dumapa kami roon para makapagtago. Kailangan daw ay hindi kami makita ng ibang antingero na galing doon. Sumunod lang ako sa mga sinabi ni Kaasyong. Hinintay muna naming makalayo sa pwesto namin yung nasa 3 antingero bago kami lumabas sa pinagtataguan at nagpatuloy ng mabilis na paglalakad pa uwi. Kinabukasan, nagulat na lang ako sa balitang bumungad sa amin. Yung 3 antingero na nakasalubong namin kagabi, isa sa kanila ay natagpo ang wala ng buhay sa kakahuyan. Sabi ng 2 kasama niya, humiwalay na ito sa kanila nung pauwi dahil iba na ang direksyon ng bahay nito sa kanilang 2. Dahil mag-isa na lang ito kaya siguro natsyempohan ng sino mang nambibiktima sa mga antingero. Tulad ng mga nauna, wala na rin ang suot nitong bertud. Hindi pa noon uso ang social media at liblib talaga ang lugar na yon sa isla. Kaya naman ang mga balitang gaya noon ay hindi nakakalabas at madali lang lumipas ng hindi nalulutas. Isang gabi ay bumisita si Ka David kina Kaasyong. Hindi nila ako sinali sa usapan kaya patingin-tingin na lang ako sa kanila mula sa balkonahe. Habang sila ay nasa isang bahagi ng bakuran, paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin si Ka David. Hindi ko alam kung bakit, basta yung mga tingin niya sa akin ay hindi ko nagugustuhan. Nakatago naman sa loob ng damit ko ang palawit kong anting-anting na mula kay Mang Fernan. Kaya alam kong hindi yun ang tinitignan niya sa akin. Hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya. Kaya hindi ko maiwasan na hindi mag-alala. Nilapitan ako ni Ana at tinanong kung ano ang masasabi ko sa kababalaghang nagaganap ngayon sa mga antingero. Ang tinutukoy niya ay ang mahiwagang pagkakapaslang sa mga ito. Napahugot ako ng malalim na paghinga. Habang nakatingin ako sa 2 antingerong nag-uusap, ay nasabi kong posibleng isa sa kanila ang salarin. Napakunot noo si Ana. Paano ko raw yun nasabi? Binawi ko naman agad ang sinabi ko. Nabigla lang kako ako. Pero ang totoo ay palaisipan din yun sa akin. Naitanong ko naman kay Ana kung sa tingin ba niya ay makakayang lutasin ng kapulisan ang ganong kaso. Umiling siya. Ang sabi niya matagal ng kaso yun. Hindi naman ganoon kadalas mangyari. Lumilipas din ng ilang buwan bago masundan ng pagpatay. Pero mukhang hindi yun prioridad ng mga pulis. Nakakalungkot isipin na para bang malabo pang malutas ang problemang yon ng mga antingero. Kahit daw kasi hindi nila suotin ang bertud nila, ay kilala naman sila bilang mga antingero ng bayan, lalo na ang kanilang grupo. Sa kabila ng mga balitang yon, ay tinuloy ko ang misyon ko sa lugar na yon, sa tulong na rin ni Kaasyong. Sinamahan niya ako sa paghahanap ng mga anting-anting at tinuruan niya rin ako ng mga orasyong nalalaman niya. Aniya ang buhay ng isang antingero, bagamat may kapangyarihang taglay, ito rin ay mapanganib at may hangganan. Samantalahin ko na raw ang mga pagkakataon na makakuha ng mga anting-anting at gamitin ito sa paraang nais ko. Huwag lang sa masama. Hindi naman ako nabigo dahil mula sa kuwebang pinasok namin ay nakakuha kami ng anting-anting. Isang bato yon na bilog at parang may mga matang nakaukit sa gitna. Hinayaan ni Kaasyong na ako mismo ang mag-orasyon doon sa nakuha naming bato para daw matuto ako. Isang beses ay nag-abang kami ng tikbalang sa gubat.
Sobrang kaba ko kasi hindi ko alam kung totoo ba talaga ang mga ganoong nilalang. Marami na rin akong naririnig tungkol sa kanila pero hindi pa rin talaga ako nakakita. Mahigit 2 oras kaming nag-abang. Nung marinig ko na yung mga kakaibang yabag na yon, sabi ni Kaasyong yun na raw ang hinihintay namin. Hindi ko pa nakikita ay nagpakawala na ng usok mula sa dala niyang botelya si Kaasyong. May orasyon daw yon para manghina ang tikbalang at makuha namin ang pakay namin. Nung papalapit na yung yabag ay halos hindi ko na makita ang tikbalang dahil sa usok. Imahe ng isang nakatayong kabayo lang ang naaninag ko. Tapos ay narinig ko ang malakas na pagbagsak nito sa lupa. Natatakot ako pero sinabihan ako ni Kaasyong na kailangan kong masakyan yung tikbalang sa likuran nito para makakuha ako ng buhok. Kailangan ko yung gawin ng mabilis hanggat nanghihina pa ito. Napalunok ako. Ayoko sanang gawin dahil natatakot ako. Pero sabi ni Kaasyong hindi magtatagal ang bisa ng orasyon. Kailangan kong gawin ngayon na o hindi na. Dahil sa sinabi ni Kaasyong ay pikit mata at lakas loob kong sinunggaban yung imahe ng tikbalang na naaaninag ko. Pumasan ako sa nakakapangilabot at mabalahibo niyang likuran at agad akong humila ng ilang hibla niyang buhok. Matapos yon ay natataranta na akong tumakbo pabalik kay Kaasyong. Konti lang ang tinakbo ko pero daig ko pa ang tumakbo ng ilang kilometro sa sobrang hingal at nerbiyos ko. Nanginginig talaga ako sa takot. Tapos nagmamadali na rin kaming umalis sa lugar dahil kapag naabutan kami ng tikbalang ay mapapahamak ang buhay namin. Nung makabalik na kami sa bahay ni Kaasyong ay doon lang lumuwag ang paghinga ko. At nang matitigan ko yung mga hibla ng buhok ng kabayo sa kamay ko, naibsan lahat ng takot ko. Napalitan yon ng paghanga sa sarili ko. Mula nga noon ay nagsunod-sunod na ang swerte ko na makahanap ng mga anting-anting sa tulong ni Kaasyong. Para ko tuloy nakikita sa kanya si Mang Fernan dahil sobrang lapit na namin ni Kaasyong. Maging si Ana ay napalapit na rin sa akin. Tinutulungan niya ako lagi na maglinis ng mga anting-anting na nakuha ko. Hanggang sa dumating na nga yung araw na tinanggap na ako sa grupo ng mga antingero. Hindi nila ako basta tinanggap. Kinausap ako ng pinuno na si David. Chinek niya yung mga nakuha kong anting-anting. Tapos ay nagsagawa sila ng ritual na bahagi talaga ng pagtanggap nila sa bagong miyembro. Grabe ang sayang naramdaman ko noon. Hindi ko maipaliwanag. Parang nadoble ang lakas ko at tiwala sa sarili. Bago matapos ang gabing yon ng pagtanggap nila sa akin, ay may sinabi sa akin si David. Mag-ingat daw ako sa mga tao na pinagkakatiwalaan ko. Tumango ako. Kahit ang totoo ay wala talaga akong tiwala sa kanya bilang pinuno ng mga antingero. Nung mag-isa na lang ako sa kwarto, tinititigan ko yung mga nakuha kong agimat. Gusto kong mag-focus at patunayan ang bisa ng mga nakahanay na bato sa harapan ko. Nasa 7 na rin yon, kabilang yung buhok ng kabayo. Nasa ganoon akong pag-iisip nang kumatok si Ana sa silid. Tinanong niya ako kung anong balak ko sa mga anting-anting na yon. Sabi ko gagamitin ko sa buhay ko. May kanya-kanyang swerte ang mga agimat na yon at kung posible ay gagamitin ko rin sa pagtulong sa kapwa. Nagulat ako nang hawakan ni Ana ang kamay ko at sinabing kung siya raw ako, babalik na ako sa probinsya namin at mamumuhay ng payapa. Hindi raw madali ang mabuhay bilang antingero. Akala mo ay mas malakas ka sa iba, pero ang totoo ay mahina ka dahil ang lakas mo ay kinukuha mo lang sa mga anting-anting na hindi mo natitiyak ang tunay na bisa. Nahiwagaan ako sa sinabi ni Ana kasi alam ko namang mulat sa pool ay suportado na niya ang pagiging antingero ng tatay niya at maging ako nga ay tinutulungan din niya sa paglilinis ng mga ito. Natanong ko tuloy
kung meron bang problema. Umiling siya tapos nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Alam kong may mali. Tinago ko muna yung mga anting-anting ko sa bag at saka lumabas ng silid. Hinanap ko si Ana. Gusto ko siyang kausapin pero sabi ng nanay niya, bukas na lang dahil pumasok na raw ito sa sarili niyang kwarto. Ibig sabihin ay gusto na niyang magpahinga o matulog. Nung gabing yon, hindi ako mapalagay. Malalim na yung gabi pero hindi talaga ako makatulog. Naisip kong bumangon. Gusto ko sanang magtimpla ng kape pero pag angat ko ng termos ay wala palang mainit na tubig. Lumabas na lang ako sa balkonahe at nagpahangin. Nang bigla ay may mamataan akong lumabas ng bakuran galing sa likod bahay. Madilim kaya hindi yun naging malinaw sa akin. Naisip ko agad magnanakaw o masamang loob. Dali-dali kong pinuntahan si Kaasyong sa silid niya. Kumatok ako pero pagkatok ko, bahagyang bumukas ang pinto dahil hindi pala yun nakalak. Nasilip kong mahimbing na natutulog na ang asawa ni Kaasyong. Pero si Kaasyong wala doon. Maingat kong sinara yung pinto at bumalik ako sa balkonahe. Hindi kaya si Kaasyong yung nakita kong lumabas ng bakuran? Nadagdagan na ang tapang ko dahil sa mga anting-anting. Kaya naman lakas loob din akong lumabas. Sa pag-asang maaabutan ko pa yung taong yon. Kung sino man yon, tiyak na hindi pa yon nakakalayo. Hindi naman ako nagkamali. Naabutan ko pa nga ang estranghero na naglalakad sa gitna ng dilim. Lumigo ito sa isang daan. Nung masinagan ito ng liwanag na nagmumula sa buwan, ay nagulat ako. Doon ko natiyak na ito ay si Kaasyong mismo. Tatawagin ko sana at tatanungin kung saan siya pupunta. Pero natigilan ako nang huminto ito sa tapat ng isang bahay. Sa pagkakaalam ko, bahay yon ng isa sa mga antingerong miyembro ng grupong kinabibilangan namin. Kumatok si Kaasyong. Ano kayang kailangan niya sa taong yon sa 10 oras ng gabi? Natanong ko yon sa sarili ko. Pagbukas ng pinto ay bumungad ang antingerong si Mang Gaston. Saglit silang nag-usap tapos inakbayan nito ni Kaasyong at nagsimula silang maglakad papunta sa isang direksyon. Nagdadalawang isip ako kung magpapakita ba ako sa kanila o hindi. Baka kasi magalit sa akin si Kaasyong kapag nalaman niyang sinusundan ko siya kahit hindi ko naman sinasadyang gawin yon. Nagpasya ako na palihim na lang na sundan sila. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Basta ang alam ko ay padilim ng padilim ang lugar na tinatahak nila. Hanggang sa makarating sila sa bukana ng kakahuyan at pumasok doon habang patuloy na nag-uusap. Hindi ko nga lang maintindihan ang pinag-uusapan nila dahil nakadistansya ako. Noong nasa loob na ng kakahuyan, nakita kong mula sa likuran ay binunot ni Kaasyong ang patalim niyang nakasuksok sa likod ng pantalon niya. Nang akmang itatarak niya yon sa nabiglang si Mang Gaston, ay hindi na ako nakatiis. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at sumigaw. Pinigilan ko si Kaasyong. Pareho silang napalingon sa akin. Pero si Mang Gaston ay naging alisto. Inagaw niya ang patalim mula kay Kaasyong. Pero mabilis din yung nabawi ni Kaasyong. Kaya nagkaroon ng pag-aagawan sa pagitan nila. Umawat ako. Kaso hindi maiwasan na madamay ako at masugatan din sa kamay. Ilang segundo rin silang nagpambuno hanggang sa makalamang si Mang Gaston kay Kaasyong at siya ang nakasaksak dito ng paulit-ulit. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Natulala ako at napaatras. Sabi ni Gaston, wag daw akong matakot. Niligtas ko daw ang buhay niya kaya tatanawin niya yung utang na loob sa akin. Dahil din daw sa akin ay lumabas na ang katotohanan na ang tunay na nambibiktima ng mga antingero ay walang iba kundi si Kaasyong. Sa parte ko ay napakahirap nung paniwalaan
dahil walang pinakitang masama sa akin si Kaasyong at siya pa nga ang tumulong sa akin para maging isang ganap na antingero. Naguluhan ako sa mga pangyayari. Bakit siya pa? At bakit ako pa ang kailangang maging daan ng kamatayan niya? Sabi ni Kagaston, matagal na raw silang naghihinala kay Kaasyong pero wala silang makitang ebidensya na magtuturo dito kaya hindi nila magawang patunayan ang mga hinala nila. Nang dumating nga raw ako sa isla ay inakala rin nila na kasabwat ako. Naisip ko kaya pala ganoon na lang makatingin sa akin ang pinuno nila na si Ka David ay pinagdududahan na rin ako nito tulad ng pagdududa nila sa kanya. Parang bigla tuloy akong na-guilty. Pero ang nangyari ngayon na pagtatangka ni Kaasyong sa buhay ni Kagaston kahit wala naman silang alitan ay isang malaking pruweba na ang mga pagdududa nila rito ay may katotohanan. Tinanong ko si Kagaston kung ano ba ang pinag-uusapan nila at bakit sila nagtungo rito sa kakahuyan. Alam daw ni Kaasyong na nakuha niya ang isang malaking bertud mula sa halimaw ng ilog. Kinatok daw siya nito at inaya sa kakahuyan dahil may nakita raw itong bulalakaw. Kahit may duda sila kay Kaasyong ay tinignan pa rin niya ang naging mabuting pakikisama nito sa kanya. Kaya pinagkatiwalaan pa rin niya. Pero ayun nga at muntik na rin siya nitong mabiktima. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw na yon matapos ang mga nangyari. Inaasahan kong magagalit sa akin si Aling Lorena, lalo na si Ana, dahil sa ako ang naging dahilan ng pagkamatay ni Kaasyong kahit hindi ako ang pumatay dito. Pero nagulat ako nang sabihin sa akin ni Aling Lorena na inaasahan na niyang mangyayari yon. Matagal na raw niyang sinasabihan si Kaasyong na tigilan na ang pangongolekta ng mga anting-anting. Isang gabi raw umuwi si Kaasyong na may bahid ng dugo ang damit nito at nakita rin niya ang patalim na hinuhugasan nito sa lababo. Kinabukasan ay nabalitang isang antingero ang natagpo ang walang buhay. Hindi man inamin sa kanya ng asawa ay batid ni Aling Lorena na may kinalaman ito. Natakot daw siya para rito at para sa kanilang pamilya kaya pinilit niya ang anak nilang lalaki na kunin ito at dalhin sa ibang lugar. Pumayag naman daw. Pero makaraan nga lang ang ilang buwan ay nagbalik ito sa isla kasama ko. At muli ay naulit ang mga pambibiktima sa mga antingero. Para bang naging obsesyon na nito ang pangongolekta ng mga anting-anting. Maski hindi kanya ay gustong angkinin. Pinagtapat din sa akin ni Ana na sinama ako rito ng tatay niya para maging katuwang nito sa paghahanap ng mga agimat para mas lalo pang dumami ang mga anting-anting nito. At ang duda niya pagdating ng oras ay posibleng traidorin din ako ng tatay niya para makuha ang mga anting-anting ko. Kaya sinabihan daw niya ako na bumalik na lang sa probinsyang pinanggalingan ko. Ang dudang yon ay hindi na namin mapapatunayan dahil wala na si Kaasyong. Pinili ng pamilya ni Kaasyong na manahimik na lang dahil ang pagkamatay daw nito ay kulang pang kabayaran sa mga buhay na inutang nito. Hindi na rin sila pinakialaman o inusig ng mga antingero sa pananahimik nila sa krimen ni Kaasyong. Ako naman ay nagpasya na umuwi na lang. Pero bago ako umuwi ay tinawag ako ni Ana at iniabot sa akin ang isang lalagyang kahoy na naglalaman ng mga anting-anting ni Kaasyong. Hindi raw nila kailangan ang mga yon kaya isama ko na lang daw sa pag-alis ko. Tinanggap ko na lang din para sa ikagagaan ng loob nila. Isa pa baka pagmulan pa yon ng panganib ng buhay nila dahil baka mapag-interesan yon ng iba pang antingero. Noong pauwi na ako sa amin, inabot ako ng gabi at lakas ng ulan. Malapit na ako nun sa amin. Buti na lang may dala akong payong. Pero nabitawan ko yung dala kong payong nang harangin ako ng ilang kalalakihan.
Hindi ko sila nabilang. Siguro nasa 6 o 7. May mga kargada silang patalim at sabi ay ibigay ko raw ng tahimik ang lahat ng dala ko. 2 bag ang bitbit ko nun at isa sa mga bag na yon ay doon ko nilagay ang mga agimat. Dala ko rin lahat ng anting-anting ni Kaasyong kaya naman tumapang ako. Binaba ko yon sa putikan. Hinagkan ko pa ang palawit ng kwintas na binigay sa akin ni Mang Fernan bago ko inihanda ang sarili ko na lumaban. Ilang saglit pa at muntik na akong sumuko sa dami ng tinamukong suntok at sipa. Parang pinaglalaroan lang nila ako kaya hindi pa nila ako pinapatay. Muntik na rin akong mawalan ng tiwala sa mga agimat. Pero noong uundayan na ako ng saksak nung isa sa mga lalaki ay tila may pumigil sa mga kamay nito. Tapos parang narinig ko na bigla silang nagtanungan. Tinanong nung isa kung nasaan na ako. Hinang-hina ako kaya hindi ko maidilat ang mga mata ko. Pero naririnig ko ang mga sinasabi nila. Sa tingin ko natakot sila na para bang bigla na lang nila akong hindi makita. Nawala yata ako sa paningin nila. Naalala ko ang sinabi ni Mang Fernan tungkol sa kwintas na binigay niya sa akin. Napoproteksyonan daw ako nun laban sa masasamang tao. Dinig ko pa yung mga yabag nilang nagtakbuhan palayo. Tapos nun, unti-unti na rin akong nawalan ng malay. Sa ospital na ako nagkamalay. Sabi ni nanay, magpalakas daw ako agad dahil wala silang maibabayad sa ospital. Hinanap ko agad yung bag ko na naglalaman ng mga anting-anting. Ngumiti si nanay at iniabot yon sa akin. Nakauwi naman ako ng ligtas at mabilis na gumaling ang mga sugat ko. Habang nasa bahay ay pinagmasdan kong mabuti ang lahat ng anting-anting na meron ako. Doon napaisip ako ng malalim. Binalikan ko lahat ng karanasan ko na may kaugnayan sa mga anting-anting. Naisip ko na hindi basihan ang dami ng mga anting-anting dahil hindi mo naman talaga masisiguro kung tatalab ba yun sa'yo o poproteksyonan ka ba talaga. Isa sa mga patunay dyan yung mga nangyari sa Mindoro kasi lahat sila may anting-anting pero hindi sila naprotektahan laban sa kasamaan ni Kaasyong. At ganun din si Kaasyong. Sa huli ay walang agimat ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Namatay pa rin siya. Ang nag-iisang anting-anting na nagbigay ng matinding proteksyon sa akin ay yung binigay ni Mang Fernan. Yun lang talaga ang nagligtas ng buhay ko. Kaya ngayon ay naniniwala ako na baliwala ang dami ng anting-anting na meron ako. Dahil hindi lahat ng yun ay pipiliin kang gabayan o protektahan. Kaya mas mainam na itago mo na lang ay yung alam mong may bisa talaga.